Sa wakas nga ay ganap ng Pilipino itong si Malik Diop at handa ng tulungan ng Gilas Pilipinas 3x3. At gayon na rin itong si Elizabeth Mins ay magagamit na sa Gilas Pilipinas Women. Ngunit ang mga netizen ay hindi nga natuwa na sila ay mga ganap ng Pilipino. Bakit kaya? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot ng like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Ganap na ngang mga Pilipino itong si Malik Diop at gayon na rin itong si Elizabeth Mins at magagamit na sila sa mga laban ng Gilas Pilipinas sa 3x3 at gayon na rin sa 5v5 na ipasa na kasi ang batas na naglalayo na sila ay maging Pilipino o Republic Act number 12318 at gayon na rin ang Republic Act number 12319 na granting na itong si Malik Diop at Elizabeth Mins na magkaroon ng Philippine citizenship. At ito ngang si Malik Diop ay malaking bagay kung magagamit sa Gilas Pilipinas lalong-lalo na sa paparating na Asian Games dahil ang patakaran lang naman ng Asian Games ay magkaroon ng passport at gayon na rin yung residency, kaya naman pasok na pasok itong si Malik Diop at po pwede niya ngang tulungan si Justin Brownlee at gayon na rin si Benny Boatwright magagamit ang kanyang tangkad na 6'11", kaya naman kabang-abang talaga ang magiging lineup ng Gilas Pilipinas sa paparating na Asian Games. At tignan natin kung gagamitin si Justin Brownlee, Benny Boatwright, Angelo Kwame at itong si Malik Diop. Lalabas ay 4 na naturalized player ang posibleng magamit ng Gilas Pilipinas sa Asian Games upang mapalakas pa ang ating lineup. Ngunit ang mga netizen ay hindi nga natutuwa sa pagpasa ng batas at pagkuha ng napakaraming naturalized player upang lumakas lamang ang ating national team. Saad kasi ng mga netizen ay parang pandaraya na ang ginagawa ng Pilipinas sa paggamit ng napakaraming naturalized player. At ito nga yung kanilang mga komento. Ito nga, basahin natin ang sabi nga dito: "He is not a Filipino basketball. He is not our games." Mga Pilipino na bawal maglaro as locals sa mga liga. Ha ha ha. Nakakahiya, panay paggamit ng mga natural citizenship, ayaw i-train ng sarili nating matatangkad na manlalaro. Wala tayong ipagyayabang pag nagkampiyon tayo. That's cheating, Ben Dalos scheme, legal cheating, tapos talo pa din. We can't even lose with dignity. Ang punto kasi ng mga netizen ay mukhang dumidepende na lang ang lakas natin sa mga naturalized player, although hindi naman masamang gumamit ng naturalized player, pero yung magkaroon tayo ng mga napakaraming naturalized player, parang lumalabas na ang lakas natin ay galing na lamang sa mga naturalized player. Kaya naman yan ang narereklamo ng ilang mga netizen sa SBP dahil sobra na ang paggamit ng mga naturalized player. At ang sabi pa nga sa comment section, marami naman doon tayong mga local player na big man na mga bata pa. Ang kailangan lang talaga ay magkaroon sila ng proper training, talaga namang tutukan ang mga bata na ito at magagamit natin sa hinaharap local player na atin talaga at may height at pwedeng isabak sa international game. At kung tutuusin ay napakarami nating mga magagaling na player na kailangan lamang suportahan, i-training ng maayos, kumpleto tayo. Meron tayong point guard, shooting guard, small forward, at mga center. Dito nga lang sa Gilas Youth Under 18, 24-man pool na siguradong pasok sa Gilas Pilipinas kung gagamitin natin sa hinaharap. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo makakatulong ba talaga sa ating national team ang pagkakaroon ng mga napakaraming naturalized player? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.